Medyo mahina yung signal. Okay. So, remember na di ba nag-send ako ng discussion ko sa module 1 sa GC. Madami yun na sinend ko. Sana may mga nag-backread. Nagparabasa kang tig-send ko ta. Sayang mong ka to. Sayang mong ka-effort ko. Okay, so, module 1, na-discuss ko na. Module 2, basahin nyo na lang yung module 1. Module 1. Nun. Kaya tayo ko gawa ng solutions yung ibang sinagutan ninyo sa module 1. Yung pinasagutan ko sa inyo. Sa module 2, substitution man lang yung yung topic doon. Ma-substitute man lang kita. Tingnan ko yung module 2. Tingnan ko muna yung diniscuss pa lang sa module 2 yung yung iba't ibang klaseng functions. Okay, so let's try solving yung assessment sa module 2, yung pinasagutan ko sa inyo. And may mga iba pa rin na di nag-follow ng instructions ko. Ilang screen share ko muna. Pag minsan talaga dito, di na screen share yung yung window. Eh pag minsan, DPC naman ako di magamit sa Google Meet. Kaya ang tinagamit ko na lang Zoom. Minsan din na hiling dig na search yung window. Okay. Search na. Nakita na ba ninyo yung Ay. Yes, sir. So, quick recap lang. So, recall the process of substitution. Identify the various types of functions, evaluate functions. Okay. So, there's a joke. Meron joke dito. So, wag nyo. Kaya kung magtubad-digdig. So, tinulog na ni Sendo at na method in your lower years, yung pag-substitute, yung value ng x, yung lahat ng x sa yung variable, kung ang variable ay x, lahat ng x sa given expression ay papalitan natin ng kanyang value na identify sa problem. So, basic na lang yan. Hindi ko na yan i-discuss. Ito na lang na types of functions. So, quick recap lang to. Constant function. Yan. Pag function, ito yung yung symbol ng function. In variable x. Function in terms of x. And usually, dinidefine to na in another variable, y. Okay, so meron tayo na equation of y in terms of x. Pero dito sa constant function, wala tong variable. Constant lang yung inequate sa y. Or pwede rin na f of x is equals to 7. Constant function pa rin ito. So any constant, any number na tig-equate sa function, ang tawag is constant function. Ganun lang kasimple. Identity function,
Pag parehas yung value ng x sa y. Di ba? This is pwede natin ilat dito na f of x to. Itong function na to. And automatic yung x is equals to 2. So, di ba ito na f of x is nag-represent natin na y. So, y is equals to also to 2. So, therefore, parehas yung value niya. So, ang identity function is simply y is equals to x. Parehas yung dalawang variable. Okay, ito. F of x equals to x. Yan yung identity function. Okay. Polynomial function. Wala ditong binigay na, ay, ito na pala. Yung mga functions under polynomial functions. Merong binigay dito na 3 types. So, pero yung mga functions natin ay, polynomial functions natin ay merong infinite na types kasi nakadepende yung yung name ng function ng polynomial function or yung type ng polynomial function sa kanyang degree or yung highest exponent ng variable x. So, di ba ang ginagamit natin dito na kung na-recall niyo yung yung discussion sa module 1, di ba ang independent variable natin is x. And ang dependent variable natin is y or yung function of x. So dito, ang variable natin is x. Yan yung input natin dito. Merong input and output yung sa functional machine ba yun? Tawag doon. Module 1. Anong machine ba yung na-identify doon? Naalala pa ba ninyo? Function machine. Okay. Tinignan ko dito. So, ito, yung niya, expression, yung form ng polynomial function. And kada variable x with its degree, ay with its exponent, may iba-ibang exponent. Siyempre, pag ang degree niya is n, or yung highest exponent niya is n, meron dyan na may mga terms na yan na, corresponding terms na yan na x na lower yung exponents, decreasing yung exponents. And may mga katabi yan na coefficients. Halimbawa, ito bang power function, pwede ba ito na ma-classify natin as polynomial function? Okay, magtatanong ako. Yan ba na power function, pwede natin ma-classify as polynomial function? Anyone po? You may raise your hand. So, magtatawag ako. Ikaw po John Carl. Pwede ba yan na ma-classify natin yung power function as polynomial function? Sir, na-disconnect po kanina. Dahil ko po na yung lesson. Sige po. Yung mga naka-attend kanina, pag-start natin. Ikaw, Hero. Pwede ba natin ma-classify yan as polynomial function? Yan na power function.
Yes po. Bakit po? Anong reason? Nawala ba yung ano? Nawala po, sir. Share kong screen. Sige. Ganyan talaga yung, ano, yung nangyayari dito sa ano, Google Meet. Diba, sabi ko ano. Kaya pag minsan, ang tinagamit ko na lang Zoom. Pero tayo, ulit natin ano, i-close ko lang tong ano, window. Then, restart ko ulit. Wait lang. So, going back to the question, ano po yung reason kung ano, bakit na-classify, pwede natin classify yung power function as polynomial function? Hero. Anyone po? Ano yung reason kung ano, bakit pwede natin ma-classify? Wala bang nakakalam? Or di lang sure? Kahit ano, ulat lang. Any idea? Kahit di sigurado sa sagot. Sir, Ano pa? Sige po, Charlon. siguro po yung power niya bako equal sa 0. Okay. Yung degree po, sir. Okay, tama din yon na ano, yung power niya o yung exponent ng x hindi 0. Tama ba yon? Pag naging 0 ba tong x, magiging May degree. degree. Ano ba ang degree ng ano, power function dito? Kung polynomial function to. 5 Ang po, highest sir. number dito is 5. 5. Actually, itong ano, mga ano, yung mga na-mention na functions are all types of ano, polynomial function. Itong constant function, polynomial function din siya. Pwede din siyang i-classify as polynomial function. Bakit po pwedeng ano, classify natin? Kasi included siya dito sa ano, definition ng polynomial function. Itong ano, itong part na to, itong term na to, na a raised to 0. Ay, ano ba? Ang tigamin ka na ano, dapat ang ano nito, ang pag-indicate nito or dapat sinulat to, mali yung ano, yung pag represent niya. Kasi yung etong 0 na to, hindi yan exponent yan. Kasi pag rinaise mo yan, magiging 1 yan. Ito, a raised to 1, dapat ang ginawa niya, a sub 0, a sub 1. Ano lang yan, mga different ano, coefficients. So, dapat, mali itong ano, nakasulat dito sa module. Dapat a sub 0 yan plus a sub 1x. Kumbaga, yung a sub 0, yan yung constant natin dyan sa polynomial function. Yung a sub 1x naman, dito, yan yung coefficient ng x natin dito. Yung variable x na may exponent na 1. And so on. So, kung ito lang yung binigay na term dito, wala na to, lahat yan 0, still, polynomial function pa rin siya. Yung constant function. Itong identity function, since f of x equals to x siya, ito, pwede rin siya maging polynomial function. Ito yung ano, term na yan. Where a sub 1 is
Ano yung coefficient dito ng x? Anyone po? Ano yung coefficient ng x? 1 po. Okay. Kaya x na lang yung So, lahat yan, polynomial function. Pati itong power function. Kasi, exponent yung yung variable x natin. Kahit na 0 yung ibang terms dito sa polynomial function na expression. So, kada terms ng polynomial functions are all power functions except yung constant. Kasi yung power niya is, dito sa definition, classify pa rin siya as yung constant. Ang exponent ng x is 0. Ito, pag rinaise natin yung x to 0, magiging 1 siya. So, 1 times a sub 0, constant na lang. Okay? Yan. Linear function, pag ang degree niya is 1, pag ang highest exponent is 1. So, therefore, ang term na may x natin is x lang. Ang makikita lang ninyo is x raised to 1 or x. Yan. Yung may variable x. Dito naman sa quadratic function, ang highest exponent ng variable x natin is 2. And dapat, yung coefficient niya is di maging 0 para di siya maging linear function. Or wala to, constant function siya, and so on. Cubic naman, same lang. So let's proceed to rational function. Yan. Yung kada numerator and denominator ay polynomial functions. And dapat, yung denominator natin is hindi mag-0. Ano po yung reason? Bakit bawal maging 0 yung denominator? Magiging undefined po. Okay. So, pag dinivide natin to by 0, yung expression, or kahit polynomial function pa itong nasa numerator, magiging undefined yan. Next, exponential function. Pag yung independent variable naman natin dito, yung x, is naging exponent. And dapat yung base ay constant. Or any number. Okay. And pwede rin na may coefficient to. Pwede rin na yan, may ang value ng a dito pala. Ang b dito is yung base is 2. Ano yung value ng a? 1 Ano po. po? Okay. 1. So pwede rin na hindi 1 yung a dito, pwede rin na 3. Yan. Polynomial function pa rin to. Or kahit may nag-add tayo dito ng another expression, bawa polynomial function, bawa linear function. So, pag classify natin dito, ito na function, exponential function pa rin siya. Basta pag may nag-occur na yung lower dito na natin classify dito, automatic yun na yung function na yun, yung classification nun. So, ito, since meron siya ditong polynomial function, about linear function, and meron din term na exponential function, still, exponential function pa rin siya. Hindi natin siya ma-classify as polynomial function kahit may term na dinagdag na polynomial function. Ito naman, na logarithmic function, pag may nag-occur na log. Yan. Ay pwede rin ang, eto na, y is equals to ln.
of x. Logarithmic function ba yan? Anyone po? ln of x. Sino bang familiar dito sa ln na operator? Anyone? Makatawag ba siyang logarithmic function? Yan na ln of x. Anyone po na may idea? Ikaw pa, Francis? Pwede ba siyang tawaging logarithmic function? I have no idea po, sir. Maski po ako curious man Okay. po dyan. Iya pa. Okay Okay lang. po, sir. Sorry Yung po, iba sir. Okay lang. Yung iba? Anyone who have idea? So ano po ang ibig sabihin ng ln? Di ba? Logarithm to the base e. Okay. So pwede, etong ln of x, ang ibig sabihin niyan is logarithm of x to the base e. Yan yung pagbasa niyan. Ito, ang pagbasa nito is logarithm of 49 to the base 7. So this is still classified as logarithmic function. And ang condition dito is, yan, ang independent variable natin dito, so pwedeng kahit walang x to. Pwede yung, bang tawag dito sa nasa loob ng logarithmic function? Kalimutan ko na rin. Hindi ko sure kung ang tawag is, search na lang ninyo yung mga terms sa mantisa characteristic. Yan. Basta, halimbawa, yung nasa loob nito is x. Still, logarithmic function pa rin siya. What if yung nasa loob niyan is a linear function? Polynomial function pa rin siya. Ay pa, logarithmic function pa rin. Ito, yung nasa loob niya is walang x, so constant siya. So function pa rin ito na nasa loob. So constant function yan. So, yan. Sabi dito, inverse daw itong dalawa na functions. Okay. And dapat yung base niya, yung dito, yung to the base pala, etong nasa baba is, parang subscript, is not equal to 1. And dapat, eto rin, yung condition niya, yung nasa loob ng logarithmic function, ng logarithm, is greater than 0 palagi. Yan yung, kung kukunin niyo yung yung range, yan yung i-equate niyo dyan. Okay? So, ito, kaya naging x is greater than 0 to. Kasi ito yung condition. B is greater than 0. Ay, hindi pala. Parehas pala to. Okay. So, dapat, yung base pa rin is greater than 0. Kahit, di siya 1. Kasi bawal rin siya maging negative. Okay. Absolute value function, pag may nag-occur na absolute na ganyang symbol. Ito. E pag dalawa naman na lines, greatest integer function. Bawa, ang ibig sabihin nitong greatest integer function, itong absolute value function, naging positive lang yung sign niya. Pag in-operate natin. Itong greatest integer function, bawa, yung nasa loob ng ng operator is in decimal. Bawa 2.3. So, di ba, kino-compute dito sa greatest integer function yung integer lang. Dapat lahat ay integer. Ano ba yung mga
set of integers. Nawala ba yung ano? Tig-share kong screen. Nawala na naman. Hello? Nawala po, sir. Okay, so close ko ulit. Okay na po. Ayun na. Black po. May- Sir, talaga. black. May something talaga dito sa ano. Google Meet. So ano ba yung ano set of integers? Anyone po? Ikaw, Mary May. Ano ba yung ano set of integers? Ano yung mga numbers na ano kaya natin classify natin as integer? Anyone po na may idea? Ikaw po, LC. Ate LC. Any idea po? Ikaw, Hero. Alam mo ba yung ano? Integers. Hello? Sir, Yes. Okay. hindi ko pa ako sure. Gabas po, Sige, sir, sige na, lang po. gabas pong real number. Okay, real number. Ang decimal ba, di natin ma-classify as real number? Di ba siya ano, real na number? Ang decimal. Ang fraction, real number ba? Hindi ba real number? Kung i-classify natin siya as ano? Yung Bakit? yung Ganito, Kung ang- sir, bako. okay. Ang mga integers lang po ay yung mga number na 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Yung kasama dyan yung counting numbers. Pati rin yung 0. Whole number yan ang tawag pag included yung 0. Tawag is whole number. Pag walang 0, counting numbers. Pag included yung -1, -2, and so on, pag kasama yung mga negative numbers, ang tawag na doon is integer. Yan. Yan yung mga set of integers. Ito, kinocompute dito sa greatest integer function yung i-round off natin. Ito, na nasa loob. To the real number, okay, to the integer less than the number. So ano ba ang ano, closest dito sa 2.3 na integer? Na less than. Anyone po? Ano ba ang closest na integer dyan sa ano? 2 po, sir. Okay. Na less than. So, hindi pwedeng maging 3. Is equal to 2, not equal to 3. Okay. Dapat mas maliit yung value niya. What if yung ano, nakalagay sa loob is negative 4/3. Ano ba yung value nito? Greatest integer function of negative 4/3. Anyone po? Ano yung value niyan? Ikaw, Sam. Ano ba yung value niyan na greatest integer function of negative 4/3?
So, compute na ninyo. Sino nang nakakompute ng ano, latest integer function yan? So, try to solve in your ano, in your homes. Medyo nalibong mo po kaya ako dun sa ano, greatest integer function. So, etong negative quarters, pag change natin sa ano, sa decimal, ano yung ano value niya? Negative Ano yung, pag change 1.33 natin po, yung sir. negative? Sino yun na nag-ano? 1.33 Si John po, Carl. sir. Negative 1.33. Wait lang. Okay, negative 1.33. So, ano yung ano, latest integer function nito? And approximately negative 1.33 lang niya kasi repeating yung decimal dito. So, ano yung greatest? Yung mas malaki dito, ay, ano ba? Yung maximum na ano, na integer na greatest, meaning, ang tigmin nito is ano, pinakamalapit lang. Hindi yan literal na ano, yung mas malaki dyan. Kasi, ang nasa definition ng greatest integer, yung less than sa number na yan, nasa loob. So, ang minimin yan is, yung maximum or yung closest dyan sa number na less than dyan sa, na less than din dyan sa number na yan. So, kung titingnan natin sa number line, ang mga negative numbers is negative 1, negative 2. Alin ba yung mas malaki? Negative 1 or negative 2? Negative 1 po, sir. Okay. So, meaning, yung negative 2 is mas maliit sa negative 1. Yes po. So, ano yung mas malapit dito sa negative 1 na mas maliit sa kanya? Na integer. So, may idea na? Okay? Na-solve na ba ninyo? Ano yung mas malapit dyan sa negative 1.33 na less than din dyan sa negative 1.33? Na integer. So, ano naman po na may idea na alam na yung sagot dyan base sa binigay kong hint. Ikaw po ano, Roseanne. Ano pa yung hula mo dyan na ano, sagot dyan sa ano, latest integer function of negative 1.33? Wala bang may idea sa inyo? Negative 2 po, sir. Okay, negative 2 ang sagot dyan. So, pag negative, naglalangkaw lang sa ano, so absolute nito, yung magnitude ng ano, ng number natin. Magnitude meaning yung regardless ano, i-ignore natin yung sign. O, di ba naglangkaw sa ano? Since negative to, pag naglangkaw sa magnitude, yung number na walang sign, mas maliit yon. Bawa, negative 3. Mas maliit siya sa negative 1. So, pag positive naman, yung usual na ano, na pag-compare natin ko ng kung alin yung mas maliit sa malaki. Ang bawa yan na 2.3, ang mas maliit yung 2 kumpara sa 3. Mas malaki yung 3 sa 2.3. Okay. So, quick recap lang yan. And yung ano, common sense na rin ito, ano, yung pag-substitute.
maadala na lang doon sa pag-practice para solve key mga problems. Okay. Yung assessment natin, let's try to answer the assessment yung pinasagutan ko sa inyo. Ito, number 1. Ito pala yung sinata polynomial function. Ano answer ninyo? Number 1? A, sir. D po, sir, D. Which of the following is not a polynomial function? Letter? D. Okay, D po, letter sir. D. Kasi may symbol na para sa absolute value function. Ito, linear function, quadratic function, cubic function. Next, number 2. The answer is? A. Rational po. A. Okay, Rational rational function. function po, sir. Since may bar sign, ito, parang fraction. Okay. So, rational function. Ito ang sagot is the D. Number 3, yun na. Practice na lang ninyo yan, yung pag-substitute na. Okay, so, lahat ng x dito, di ba, yung value ng x dito is 3m. So, papalitan natin yan na x na 3m. Then, simplify. Ito, number 4. Which of the following shows an exponential function? Ano answer ninyo? Number 4. So, anong answer dito? C po, sir, C. C po, sir. C. C. Okay. Kasi yung variable x dito is exponent. C po, sir. Number 5 na ma-substitute man lang. So, magiging, yung x dito is magiging 9a plus 1. Then, distribute. Expand yung dapat mawala yung parenthesis. Number 6. Okay. So, since may absolute value function tayo A dito, A. pag anong value dito sa loob, magiging positive lang. Okay. So, lahat ng x dyan magiging 2. Next, eto. Number 7, 3.5. Ano yung greatest integer function ng 3.5? Para ano na? Ano yung greatest integer function ng 3.5? Anong sagot ninyo dyan sa number 7? Yes po, Jovin. Anong sagot? Pag may idea po, you may raise your hand. Ano ba yung dito? Pwede mag-raise dito ng hand sa sa Google Meet. Yes, Jovin. Naka-unmute ka po. Ikaw po, Danica, ano yung greatest integer function ng 3.5? A po, sir. A? Bakit po naging A? A ba? Jovin? Bakit po naging A? Ano yung greatest integer function ng 3.5? 3 po, sir. So, parang nalilito pa kayo sa greatest integer function. Hindi pa kayo sure kung tama. So, dito, 3.5 meaning yung closest dyan sa ang number dito na integer na mas maliit. Therefore, 3 minus 11. So, negative 8. Okay. Ito number 11.
lahat ng x dyan magiging 3x minus 5. Medyo nakakalito to kasi yung inequate na value ng x, may x rin. So, i-consider natin itong binomial na to as a single term. So yung dating x, substitute natin o papalitan natin ng 3x minus 5. So magiging 2 times 3x minus 5 squared minus 3 times 3x minus 5. Di ba yung katabi ng negative 3 dito is x. So naging 3x minus 5 siya. Then plus 1 kasi wala na x dito. Sa term na ito na may 1. Okay, then expand. Dapat maalis yung parenthesis. Then simplify. Okay. Ito, may nag-check ako dito sa number 13. May narito pa dito sa pag-raise na exponent. Ito, yung x dito, since exponent siya, papalitan natin ng 5/3. So, maging 3 raised to 5/3. So, pag ganito, pag fraction yung exponent, automatic, yung nasa taas, magiging exponent pa rin siya. Yan, na usual exponent. Pero yung nasa baba, yung denominator, magiging root na. Root. So, 1/3 root ito. So, magiging cube root siya ng 3 raised to 5. So, 3 raised to 5 is 243. So, pwede rin natin, tama ba? 3 raised to 481 times 3. Ito, since may exponent dito na pwede nating malabas. Ito, pwede nating ma-factor itong nasa loob ng radical sign, yung radicand na 3 cubed times 3 squared. Yan. Diba may property sa exponent, loss of exponents, na pag same base, pag minultiply natin, mag-add lang yung exponents. So, ito talaga yung factor niya, na 3 raised to 5. So, pag minultiply natin yan, 3 cubed times 3 squared, magiging 3, yung same base, raised to, sum lang nitong exponents. So, 3 plus 2 is 5. And since pwede tayong maalis dito, may cube ng 3. And, kinocompute yung cube root. So, pwede natin yan malabas. Magiging cube root ng 3 cube is 3. Simply 3. Maalis lang yung exponent yan. Then, ang matitira is 3 squared, which is 9. Then, wag natin kalimutan yung cube root. Para, ito. So, ang answer is D. Pero mas may simpleng pagdidigdi. Pwede natin i-change tong 5/3 na mixed fraction. Magiging 1 and 2/3. Therefore, pag iniwalay natin to, di ba pag nag-add ng exponents, dapat same yung base na multiply na different yung exponents. So, pwede natin itong ihiwalay na 3 raised to 1 times 3 raised to 2/3. So, magiging, same pa rin yung sagot, magiging 3 times cube root of 9 siya. Okay. Ito, number 15, for what values of x can we not evaluate the function? Okay, so may restriction baga sa rational function. Dapat yung denominator ay hindi mag-0. So, yan yung denominator natin, x squared minus 9. So, bawal na mag-0 to. So, equate natin. Para makuha yung bawal na x, equate natin yung denominator sa 0 para masolve natin yung x. Therefore, x squared is equals to 9 or extract the square root, x is equal to positive or negative of 3. Yan. X squared is equal to 9. So, square lang ng 9. Okay. So, di ba,
pag constant yung ano, kinukuha natin ng square root, palagi yung roots niya ay positive and negative. So, pag tig-square mo to, yung positive 3, pag in-square mo is 9. Yung negative 3, pag in-square mo, then is also 9. So, dalawa yung values of x na bawal dyan. So, the answer is letter B. Okay, sana po nakasabay. May mga questions pa po, Digbe. Sa module 2. Quick recap lang, Ann. Please raise your hand if you have any questions. Okay. Wala ba yung ano? Share ko screen. Ayan na. May mga questions pa ba? Nakasabay po. Mas makaskaso discussion. Opo, sir. Okay. Apo, sir. So I think we'll now proceed to module 3. Module 3. So gamitin natin na ano, yung sa Google Form. Okay. So let's now proceed to module 3. Wait lang. So kung may mga questions pa po kayo, kung may naisip pa kamo i-upload, pwede na po mag-raise niyan. Or kung may naisipan mo kamo after kaning online class, mag-chat lang sa ko.